Yan mga kabunyog. So maliwanag po talaga na si Harry Roque ay nasa ilalim ng kustodiya ng Dutch Police. Kasi nabalita nga po sa Bilyonaryo News Channel na siya inaresto. Pero dinedenay po ni Roque yan no? Dinedenay ni Roque yan. Yun nga po, siya ay nag-live kasama ni Maharlika, yung isang DDS vlogger. At sinasabi niya doon sa kanyang kwento na inaamin niya talaga na siya ay masunurin sa Dutch Police. Ano pong ibig sabihin nun? Siya po ay talagang palipad ng Vienna, Austria. Yun nga po yung ipinost niya na plane ticket niya na siya ay pa-flight ng Vienna, Austria. Yun yung sinasabi niya na siya ay hindi inaresto dahil may ticket na pinakita siya sa Facebook. Pero eventually, siya din ay umamin na yung palang pagpunta niya sa Vienna, Austria ay bilang voluntaryong pagsunod. Sabi niya, voluntary na pagsunod sa otoridad sa Dutch Police. Dahil yun daw ay bahagi ng kanyang request para sa asylum na doon na ipaprocess sa Austria, no? Ngayon, kung sinasabi niyang yan ay voluntary, ibig sabihin, dapat pwedeng hindi. Pwedeng magstay siya ng Netherlands or Vienna or pumunta siya ng Germany kung gusto niya. Pag sinabing ikaw ay voluntaryong sumama, meaning malaya ka pa rin. Pero sa punto po na yan, wala po, hindi po inaamin yan ni Roque, kung baga madulas yung kanyang pagsasalita. So ang inaamin niya, siya ay masunurin, sumusunod siya sa Dutch Police, di ba? Ngayon, bakit siya pinababa? Yan. Ang kwento ni Roque, kaya daw po siya pinababa, ay dahil sa security reason. Dahil daw may isang Pilipino na mukhang pulis o sundalo na kinukunan daw siya ng video. At dahil daw ayon kay Roque, dahil hindi masisigurado ng Dutch Police yung kanyang seguridad, ay in-upload daw po siya. Pinababa siya ng eroplano. O diba? Tignan nyo po yung galing ng kwento ni Roque. Ha? Yung kanyang wording. Pero kahit ano pong tamis ng mga salita, kahit ano pang tamis ng salita niya, ang mahalaga po dito, ano yung nangyari? Ang nangyari ay siya talaga ay dala. Kasama niya ang Dutch Police at siya ay pinapupunta ng Vienna, Austria. So, yung balita po ng Bilyonaryo News Channel, totoo po yun. Kalang ayaw tawagin ni Roque na aresto. Siyempre, hindi niya yan aaminin. O ngayon, ang choice po ng Dutch Police ay dalawa. Either ipadala siya sa Vienna, Austria at doon daw ipaprocess ang kanyang asylum o i-deport na po siya sa Pilipinas. So at sinasabi naman ni Roque, mukhang nakahanda na siya, no? Na siya talagang pwedeng ma-deport sa Pilipinas. Sinisisi niya pa nga ang Bangag administration. Sabi niya Bangag, si Marcos sinisisi niya. O di ba? So itong si Roque, 'di ba, nung nag-live sila ni Maharlika, maliwanag siya na siya ay under sa kustodiya ng Dutch Police. Kasi napakasimple po, kung ikaw ay hindi arestado, edi pwede ka nang umuwi ng bahay mo, kumain ka diyan. Hindi, ang sinasabi niya kasi siya ay masunurin Iyan po'y palusot na lang. Pero ang katotohanan, siya ngayon ay wala namang kalayaan. Inaamin niya nga na siya ay masunurin. Ha? Kaya, at sinasabi niya pa, unfit daw siyang magbiyahe. Unfit to fly, sabi niya. Meron daw siyang certificate na hindi siya pwedeng bumiyahe due to medical condition. Na-operahan daw siya. O, di ba? O, mukhang talagang ginagamit ni Harry Roque yung pagkaabogado niya, kaya lang hindi po yan ubre. Ano po ang mga teorya dyan? Maaaring kaya siya pinababa ng Dutch Police ay nalaman na
kansilado ang kanyang passport kasi maliwanag po, sinasabi ng DOJ, hindi ka pwedeng magbiyahe kung kansilado ang iyong passport. Maliban na lang kung ibabalik na siya sa Pilipinas. O, di ba? Kasi siya pugante no? Siya pugante sa batas. Siya may warrant of arrest sa Pilipinas po. Regional Trial Court ang nag-issue. At yan nga po, hiniling na po ng gobyerno yung red notice para kay Harry Roque sa Interpol na siya'y pwedeng arestuhin ng kahit sinong mga bansa na member po ng Interpol. So yun po, napakaliwanag, anuman ang gawing pagpapadulas o pagpapatamis ng dila ni Roque, siya po'y under sa kustodiya ng Dutch police, ng Dutch authority. So yan ba sasabihin niyang hindi siya arestado? O di ba mga kabundyog, mga kababayan, mismong galing sa kanyang bibig, pinagaganda niya lamang ang kwento. Di ba? So tama po yung balita ng Bilyonaryo News Channel. Alam niyo naman si Roque, hanggat makakalusot, lulusot, di ba? So yan lang po, maikli lamang. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabundyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.